1:35. Day 51 mga tol. Kagising lang natin. Thank you Lord at may tulog pa rin tayo. Kain tayo mga tol. Pansitan ton sa umaga, manok na tira. Yung manok na tira to eh. Yung manok na tira, kagabi tirain na. Pansit Canton. Good afternoon, Sunshine. Good afternoon, Alain. Good afternoon, La Humilde. And good afternoon, everyone. At syempre, maraming salamat kay Lord God the Father, Heavenly King. Buhay na naman tayo. Day 51, simulan na natin to. Let's go. What's up? Painit muna tayo ng kotse. 2:09 on the clock. Ilang kilometers to simulan na kubanan natin? 1,107 kilometers na. Medyo mainit ah. Pasok na. Time check, 2:16. Pasok tayong work. Medyo late na. Akbo, late na tayo. Opisina, baby. Koy! Sa pasok. Marami kayong tao. Uy, walang tao. Closing time. Alas 10 na, baby. Ay, mga tropa dyan, boy. Pasalubong ko kay Mrs. mamaya. Uy! Time check, 10:17. Bossing Hamza, I'm going. Bye, boss. See you, boss. Let's go. Ako na lang natira, oh. Kunin natin yung Jollibee binili ko sa asawa ko, pare. Jollibee happy! Time check, 10:25. Jollibee muna tayo, mga tol. Bago mag-gym, fries muna. Gymnation, pare. Attack. Gymnation. It's game time, mga tol. 10:39 on the clock. Boxing na tayo, pare. $12:09 mga tol. Sunduin na natin si Macy's. 12:20 mga tol. Papa dyan sa si Macy's andun. Ay, wala pala siya. Trabaho niya lang. While waiting sa oras mga tol, coleslaw muna ako ng Jollibee. Ayan o, Papa John's. Coleslaw, boy. Sarap yan o. Sarap. Sawa, time check. Time check. 1:02. Royal Palm kami ng asawa kong may dalang Jollibee. Fried rice lang tayo dyan. Tara. Parang yun yung gusto kong tikman na pagkain na asawa, oh. Indian Chinese shawarma juice. Parang pangit yata lasa nun. Jollibee, oh. Jollibee kami sa Royal Palm. Why, pare? Pare, give me one karak. Okay. Ice cream siya sa malamig, oh. Sarap. Nag-trip ako eh. Kumuha ka na ng pagkain sa awa. Kikwento ka na naman eh. Kain ka lang dyan, ako hindi ako magkakanin. Spicy. Saan yung spicy? Tinanggal mo yung mga ng spicy. Kaya tayo, bahala ka na dyan. May payong yan. Wala nga eh. Kaluwang manok ako, pare. Sarap. Fried rice, oh. Sarap. Ayun o, swimming pool, oh. Walang rice. Kaka-gym lang natin, mga tol. Walang rice. Sarap. Sabaw. Sabaw, oh. Ano oras na? 2:01. Mali yan guys ha. Hindi naman nakaka-sense to ng degree Celsius talaga dito. Yeah, search mo nga. Ano ba itong search mo kasawa sa cellphone mo. Ilang degree Celsius Al-Ain ngayon? Anong degrees? Al-Ain. 14. 14 degrees Celsius. Ganon kaginaw. 2 a.m. Palagay mo, gano'ng kaginaw yung tubig?
Parang nag-yelo. Oh, Try sige. natin maligo. Ako maliligo ako. Sige. Bijamo ako. 250. Temperature check. Tapos lang natin maglaba kasi. Magsalang-salang at mag-ayos. Ano na temperature? Baka mas lumamig na. 13. Mas lumamig! Mas lumamig! 13 degree. 30 degrees. Tara, ligo! Ay, guys, nakita nyo naman. Kano kalamig sa aling? 13 degrees Celsius. Alas 2.50 ng umaga. Baka nagbibiro ako. Ay, what? Batubig pala yan. Basta, pakita mo yung oras doon asawa. Live, pakita mo na live. Punta ka doon sa orasan. Para makita nila. Ibang oras. Oo, anong oras na. Sa cellphone mo, pakita mo pati yung degrees. Para, kaya na, baka alala, putol-putol lang yan. 2:52 a.m. Ay, nakita na. 2:44. Okay na? 13 degree. Halika. Sa mga taga dito sa UAE, wala pa to. Nag-Amerika kasi ako dati, nag-i-snow. Maligo ako mag-shower katapos ng trabaho. Diba, nag-gym tayo. Ako naman, massive yung singit ko, tsaka yung kili-kili ko, diba? Dapat perfect hygiene. So, kahit ganyan kaginaw, pare. Basic sa atin yan, ano? Ganyan mo muna, ha? Ayan, pakita mo. Ganyan mo muna, yan. Okay, di, na-warm up ka na. Lamig. Ha? Matay ko, ito tukong sa taas, baka makita yung ating patatas bagyo eh. Ayan na. Ay, sumugod ka lang. You are my sunshine, my only sunshine. Taste pogi ah. Ano ito yung sumugod? Talagang masarap maligo na malamig. Asawa, yun yung totoo. Ano mas gusto mo? Yung ganyan yung tubig or yung pag summer yung tubig? Ay, mas gusto ko na to. Kaysa yung sa summer, para adilalapnos. Ito masarap sa pakiramdam. Napaka. Talaga. Ayun. Talagang parang tingin mo bumabata ka. Alam mo yun? Baka alam nyo may camera trick siya. Wala yung boy. Hindi ko talaga yung boy, oh. Sarap po, kaya napapanot ako eh. Hindi nyo naman ako magsampo eh. Hindi ka na mapapanot yan, malamig na yung tubig. Hindi. Pag nagkuskus naman ako ng ulo, nabubura. Natural yan, boy! Natural yan, boy! Oops! Sarap! Ilang minuto na yan? 3 minutes. Papakita ko sa inyo, dalian nyo lang ng konti. Bigyan. Siyempre, patawa ko lang yun, no? Maginaw, na nasa Amerika ako talaga, totoo asawa. Baka lang ng iba dyan, mga basher ko, hindi ako nakapag-Amerika. Alam mo na yung iba, mapamusga. Nag-Amerika po ako, ha? Nag-i-snow pa doon. Naliligo ako kahit nag-i-snow. Oo. Kuskusin. Ang likod eh. You are my sun. You are my sun. Baka may sumilip. Kung papasilip. Ano? Ba? Ayan. Pinakita mo pito. Hindi. Makikita si makagagod siya. Ay, ngay. Ginawa natin. Lagi yung babalawan ka agad yan, yung pinagpustusan nyo. Kasi, pamumugaran yan ng microbial, di ba? Oo! Pag-usus yan eh. Dapat mo lalabahan yan, katapos mo pang-usus sa katawan mo. Ano ba? Diba? Ay, maligo ang bidak. Oh. O, diba? Wala sa sabon. Higain. Sabit.
Uy! Lamig. Hindi, mag-ina, oo. Pero, ito kwento ko sa'yo, asawa. Bakit sa'yo ako sa ganito? Di ba, nag-Amerika ako. Pangalawa, ako umidman ng Pilipinas. Saan ako tumatambay? Nung umidman ako. Anong lugar? Kalinga. Kalinga. Alam mo ba ang tubig sa Kalinga? Kapag nagbuhos ka ng tubig doon, sisigaw ka sa lamig. Oo! Totoo! Alam niyo, sa Buskalan? Yung Buskalan, asawa? Kung saan yung Kahit summer. Ay, oo, kahit dun sa ni Apuang Od. Ay, ako, ay tutubig na lang. Walang binat ba't na dun? Parang nagbubuhos ka ng yelo. Oo. Ayan, shoutout sa mga tropang but-but ha. Talagang malamig ang tubig nila dyan. Ayan mo, pag umuwi tayo, dadalhin kita doon. Para ano ba sinasabi ko? Yung unang buhos mo, wow! Sisigaw sa galan. Oo. Mukha na akong fresh dan. Mukha na. Ha? Mukha akong fresh. You are my sunshine, my only sunshine. Lamig. Hindi. Kailangan lang kasi mabula yung sabon. Kailangan mo mabala mo na mabuti. Hindi na nakita yung picture niya, no? Punta ka ngayon dyan. Pakita mo sa kanila. Gano'ng kalamig sa kanila. Doon sa cellphone mo. Pakita mo asawa. Naka-charge yung phone ko. Hello? Live, di ba? Live. Live! 13 degrees pa rin, guys. Thank you for watching my day 51. Ito nga pala ang ating day 51. Nakita nyo naman, pinakita ko lang sa inyo paano mag-shower dito ng malamig. Anyways, to cut the long story short, gusto ko nga palang pasalamatan lahat ng ating mga taga-subaybay, taga-suporta dito sa ating Facebook page and YouTube channel. Ito kayo. Ayan, maraming salamat po sa inyo. At syempre, bago ko tapusin ang vlog na to, medyo sensitibo itong topic na itong pag-uusapan natin. Asawa, naalala mo ba yung yung nasend mo sa akin video kanina? Oo. Yung sa balita ba yun? Sa, yung TV Patrol ba yun? TV Patrol yun, no? Yung yung batang taga Batangas na nangangaroling yung 5 years old na babaeng bata. Kawawa no? Kawawa nga, nakakagigil. Sobra, yung pinagsamantalahan siya ng dalawang addictus ng shabu, no? Yung isa 22 anyos, tsaka yung isa 33 anyos. Itong Sabado rin, inaresto ang 22 anyos na lalaking nagpapasok sa bata. Gayun din ang 33 anyos na kasabot umano niya sa krimen. Tapos, napatay nila yung bata, di ba? 5 years old. 5 years old, no? Taga Batangas yung mga yun, no? Isipin mo, asawa, ganito yan. Alam ko, sana kwento mo sa akin kanina, naiiyak ka. Ang akin, ang naramdaman ko, gusto kong maipaghiganti yung bata mismo. Nang ako mismo yung gagawa ng parang masamang bagay sa mga taong yun. Pero ito, may mga bagay na hindi tayo kontrolado, tama? So, normal yun. Natural yung naramdaman mong sakit. At syempre, condolences sa pamilya ng mga nawalan na bata. No, nakikiramay po kami. At ako, lalo na ako. Dahil may mga kapatid po akong babae at may anak akong babae. At alam ko gaano kasakit yung nangyari sa inyo. Pero ito po ang magiging assurance ko sa inyo. Sa mga magulang na nawalan yan. Dahil nangulungan din po ako. May kwento ko lang po, no? Nung ako nasa kulungan na asawa, maniwala ka ba? Na pag-rape ang kaso, talagang ginagawa kong aso. Maniwala ka? Alam mong ginagawa ko? Kung hindi suntok, tadyak, ginagawa akong parang aso sa loob ng kulungan. Alam mo yung sigarilyo? Alam mo yun? Papalabas ko yung yung edits nung ng rape. Ginagawa ko yung doon ko pinapatay yung upos o kaya tinataktak ko. Ginagawa mo ashtray. Oo, tama. Kapag nag-react siya, alam mong it's either suntok sa bibig o suntok sa tiyan. At hindi lang mag-isa, hindi lang ako gagawa nun papalibutan namin yon. Yun yung mga kasong rape na mga
medyo parang hindi talaga rape yung kaso na pagkamalan siyang rape, maaaring ganon, or adult na yung na-rape niya, yung parang nasa tamang edad, or parang hindi siya yung talagang rape na karumal-dumal. Pero maniniwala ka ba na kapag rape talaga at talagang hindi kaaya-aya yung rape, iba yung trato din sa kulungan, asawa. Maliban dun sa parang napagkamalang rape. Alam mo yung nangyayari sa kanila? Kunwari na ipasok ngayon, kahit BJMP pa yan, bukas patay na. Maniwala ka doon? Hindi. Hindi pa masyado. Dahil hindi mo alam. Ganyan ang patakaran. Ako, hindi ko naman sa nasoko pa yun Nasoko pa kami dun sa Kalinganon. Pucha, rape yung kaso nung isa. Kakapasok lang, kinabukasan patay na. Wala nakakaalam paano namatay. Nasoko pa yon. Ang case, lang yun, case open. Patay. Pero for sure, nasa kulungan din yung pumatay. Ay, syempre. Oo. Kaya po dun sa pamilyang nung may assure ko lang po sa inyo, hindi po tatratuhin tama at mas masahol. Paparanas yung sahol na ginawa nila, lalo na ako, galing ang kulungan po, pasensya na po, hindi ko po dapat pinagmamala ito. Pero, yung katarungan na makukuha ninyo na makulong yung taong mga yan, mabuhay man sa kulungan yung mga yan, sila ang pinakamababang nilalang sa loob ng kulungan at talaga magsasuffer yung mga yan. Dahil ako nangulungan ako, hindi namin sinusuportahan yung mga ganyan. Talagang, kami yung mangunguna. Gusto namin talagang, makita lang namin, talagang punching bagin namin talaga. Araw-araw na niyang pagdadanasan na maging punching bag talaga. Kung hindi man, may isa dyan talaga. Yung dalawang yan, 22 anyos na yan. Kung alam mo pa, ito pa pera. Ay, asawa. Diba, taga Batangas sila. Palagi mo may pera ba sila o mukhang sakto lang, hindi yayamanin? Parang sakto-sakto lang. Sakto-sakto lang. Nako, delikado yung buhay ng mga yan. Talaga yan. Pero kung may pera yung mga yan, hahaba yung buhay yan. Pero tadyak-tadyakan talaga yan sa loob. Gagawing aso-aso yan. Pero kung lang, ganyan pa yung ginawa ninyo, good luck. Pasalamat kayo. Talaga, ako'y nagpakabait na. Kaya ako, ito pa sa tanong yung sa'yo, asawa, sang-ayon ka ba sa death penalty? Dapat may balik na. Oo naman. Oo, dapat may balik na. Alam nyo guys, ito Pero bago sana may balik yung death penalty, ang gusto ko lang naman sabihin na sana, unahin nyo muna ang legalization ng marijuana. Dahil ang marijuana, ito yan hindi pasensya ko na siningit ko ng asawa. Marijuana, there is no murder case related or rape case related under the influence of marijuana. At si Donald Trump mismo, siya na mismo, tinanggal niya na sa Dangerous Drugs Act ng kanilang bansa ang marijuana. Hindi na siya classified as addictive substance at sa United Nations at sa different countries na almost 24 countries na ang nag-legalize, So what are we doing? Ang mga first world country, they are trying to innovate their system and trying to maximize the resources about the marijuana na misrecognize lang ng mundo. Lalo na yung Pilipinas, third world country tayo. Putsaragis kayo. Ito, death penalty, ibalik ninyo sa mga rapist, sa mga heinous crimes, sa murder, at sa mga drug lords, drug pusher ng shabs, yan. Wala talaga may tutulot. Yun lang ang masasabi ko. Ikaw, asangayos ka ba doon, asawa? Oo, ngayon. Okay. Bilang si Widman ng Pilipinas, illegal nyo na yan. Dahil ako, maraming mga katulad ko na vigilante. Hindi ko dapat pinagmamalaki ito, pero yung kaninang napansinan mo sa akin, asawa, kahit gumastos talaga ako. Na parang gusto ko ma-reach out yung pamilya nung nawala na bata. Parang gusto ko lang. At kahit paano makapag-abot akong tulong. So guys, sa nakakaalam ng pamilya nung batang naibalita sa magulang, kahit papaano sana ma-reach out ko sila, makapag-abot din ako ng kahit na abuloy ko lang, at tingnan natin kung saan hanggang ang connection natin, kung saan dapat makuha yung justisya dito, asawa. Oo. Nanggigigil ako. Hindi ako mapakali na yung... Papasko pa naman. Kaya Dahil may magulang. Oo, hindi. Gusto ko talaga yung... Nararamdaman ng magulang. Parang may maiambag lang ako sa katarungan ng batang yon. Hindi dapat binubuhay yung mga taong ganun. Yun lang.
So anyway, pasensya na kayo kung medyo pangit yung vibe ko guys. Kung mapanood nyo ito, ayan, news, di ko nakokompletuhin. Kayo nang bahala magsaliksik. So binalitaan ko lang kayo mga kababayan ko. Sana huwag kayo mainis kung paano ko man in-handle dito. Dahil ako mismo talagang masakit yung loob ko. So yun lang, sasabihin ko pa rin, don't hate, spread love and educate and let love seize the day. Pero itong pagmamahal ko, doon ako sa mga taong nawalan. Kaya kung maaagawa man ako ng hindi ka nais-nais, bahala na. Gusto ko lang talaga magkaroon ng hustisya yung batang 5 taon na musmus para sa akin. Kaya sa pamilya nito kung reach out nyo ako, no, ikwento nyo. Tapos, kahit nyo na ikwento. Gusto ko lang malaman kung kayo talaga yung magulang nito, makapag-abot man lang ako sa Pasko. Para at least kahit papano, nakatulong ako sa inyo. Yun lang. Okay? So, thank you for watching my Day 51 mga tol. See you on my next vlog. Ibalik nyo ang death penalty. Pakiusap. Ang daming mga salbahe, no? So, sige na. Peace.